Ikaw na rin, siguro. Para kasi ako yung mag-announcer. So, maraming salamat at nandito tayo muli para sa ating liturgical Bible study. So, umpisa para sa January ito. So, ngayon, nanyanyahan ko si Brother Hector para magbigay ng opening prayer. Okay, brothers, let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord, for allowing us once again to gather for our weekly liturgical Bible study. Lord, open our hearts and minds that we may be receptive to the inspiration of your Spirit. O God, send forth your Holy Spirit into our hearts that we may perceive, into our minds that we may remember, and into our souls that we may meditate. Inspire us to speak with piety, holiness, tenderness, and mercy. Teach, guide, and direct our thoughts and senses from beginning to end of this undertaking. May your grace ever help and correct us, and may we be strengthened now with your wisdom from on high for the sake of your infinite mercy. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening. Good evening. Jesus Nazareno. Okay, so balik tayo sa ating ang ating paano ba to? Unang linggo para saan ba? Okay. So basta ang Baptism of magbabasa our Lord. Baptism of our Lord. Baptism of our Lord. So ang magbabasa ng ating gospel ay walang iba kundi si Brother Charles. Christian. Take it away. Kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ayan po. Ang mabuti balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala na marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko na pagbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin. At hindi ako nakakarapat dapat makalagsatali ng kanilang panyapak. Nabinyagan ng noon ang lahat ng tao. Gayon din si Jesus na siya ay nananalangin. Nabuksan ang langit at bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo. Saan yun kalapati? At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kita kinalulukdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Okay? So, konting lang, konting kurot. So, sabi dito ay pinapakilala ng magandang balita ayon kay San Lucas na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan. Ayon dito sa aklat ni San Lucas, si Jesus ang hinirang ng Espiritu ng Panginoon Diyos upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. So ngayon naman, ang ating pagnilayan, mga kapatid, na ang magandang balita ayon kay San Lucas tungkol sa paglilingkod ni Juan na tagapagbautismo. So, sino ba ang next? Para sa katalata 15, Brother, wala si Alex, Coach Christian. Brother Rector, ikaw. Yes. Sa verse 15, sa pangangaral ni Juan na tagapagbautismo, bakit nananabik ang mga tao at ano ang inakala nila tungkol kay Juan? Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala na lang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Thank you. Thank you, bro. Tanong po, tanong. Huwag muna. Hindi kita papakinggan. Hindi kasi nagtataka lang ako, bakit akala nila si Juan Bautista ang Misayas? Bakit ganun? Kasi Sino na- nagbabautismo siya eh. Nagbibigay siya ng baptism, di ba? So, Parang Misayas na yon pagka ganun. Kasi Hindi, unang-unang, di ba, ang pagkakaalam nila, nagpe-preach. darating muna si Elijah, si Elisha, bago dumating ang Misaya, di ba? Di ba yan ang kanilang hinihintay, si Elijah? Hanggang ngayon yan, hinihintay nila si Elisha, si Elijah para bago dumating si Jesus ang Misaya dito, kala nila si Juan Bautista na ang Misaya, ba't nagkaganon? Siguro nakikita nila sa kanyang katangian na siya siguro ang Mesiyas. Dahil nakita ng siguro yung isinabuhay, mga pagtuturo ni Juan. So, pwede rin silang mali, pero yun ang assumption siguro nila. Hindi naman nangaral si Juan nang paglabas niya mula doon sa ilang sinabi niya lang na darating na ang kaharian, magsisi kayo, magpabautismo. Yun lang naman ang sinabi niya Yun lang ang recorded sa Bible. Pero bakit aakalain nila na si Juan ay ang Misaya? kasi ang akala, meron pa ring doubt Hindi, nasa demarcation line pa lang yun akala. Hindi pa yung tinatawag na siya na. Ganun. Okay. Inakala. Kasi sinasabi ni Juan na meron darating, nakasunod niya. So yun ang siguro ginamit na word, inakala. Diba? Okay, so brother Jerome, sa verse 16 tayo. Dahil sa nanapik ng mga tao na inakala nila siya na nga si Juan ang kanilang hinihintay, ano ang sinabi ni Juan na paliwanag niya sa mga tao kung sino ang darating na kasunod niya? Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismohan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magpapabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat
na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Tama na ba ito? Thank you, Brother Yes. Jerome. Okay, sa verse 21, Brother Astig, Tunying, ikaw. Pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, sino ang sunod niyang binautismuhan at pagkatapos anong nangyari? Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao. Gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit. Okay, nabuksan ang langit. Thank you, Brother Astig. So, Brother Christian. Brother Christian, sa verse 22, Yes po. ito nang mabautismuhan ni Juan, nabautismuhan ni Juan si Jesus, nabuksan ang langit. Ano ang sumunod na pangyayari at anong sinabi ng tinig mula sa langit? Ito po. Now, nang siya ay nalalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Sa anyong kalapati at isang tinig mula sa langit nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos na kitang kinaluluktan. Thank you, Brother Christian. So, let's go to our, keywords para sa ating Kibla. Brother Jerome, Espiritu Santo at apoy. Espiritu Santo at apoy. Espiritu Santo at apoy. Ano ibig sabihin dito ng apoy? Susunugin sila? hindi yung ang hindi ko rito, hindi yung apoy na nasusunog yung parang Purifying. parang yung burning bush nga, di ba? Na yung gano'n ng anyo, na hindi naman yung hindi naman nasunog yung bush, kundi talagang nag-apoy lang, parang gano'n nga. Nasagot ba, Brother Tony? O hindi convinced. Konti pa. Di ba yung sa descent of the Holy Spirit, mga tongues of fire? Mga Holy Spirit? So, Yan pa. Isa pa nga yan. Fire ang Holy Spirit. Doon sa, tama ka, doon sa Pentecost, sabi, parang di lang apoy. Bakit ano ba apoy? Bakit ang Espiritu Santo apoy? Nagke-cleanse kasi yun sa inyo. The word is, the word cleansing, ang apoy ginagamit sa, halimbawa, kapag yung, pagtawag doon? Pagtunaw. Tunaw, para matanggal Parang yung purification, no? Purifier. para matanggal yung yung mga nakalawit, yung mga nakasabit sa kaisipan. Yung ano pa? Yung mga gold, di ba? Dinadaanan sa fire yun para maging gold yun, di ba? Okay. O yung bakal. So, parang tinatransform ka ng Holy Spirit, tinatransform ka ng Holy Spirit na maging holy. Kawamis ka ng Diyos. Kaya fire. Ano pang keyword? Tubig. Holy Trinity, di ba? Tubig? Mm. Ano yung tubig? Kinalulukdan. Baptism of Baptism of water ang ginawa ni Juan. tubig. Kinalulugdan. Yeah, tama. Kinalulugdan.
Meron akong tanong, Brother Jerome. Ba't ako? Bakit noong panahon nila, ang pagbabautismo nilulubog sa tubig? Bakit? Ano Pwede ba, kong sagutin niya? ano ba ibig sabihin ng pag inilubog ka sa tubig? Bakit ngayon ginagawa pa rin ng ibang mga Kristiyano, di ba? Pero tayo Katoliko, Ibang sekta na yun, may anong gano'n. Kine-cleanse ka. nilulubog ka. Hindi, ngayon ang Iglesia ni Cristo, tsaka yung iba, nilulubog talaga sa tubig eh. Ano ba ibig sabihin ng paglulubog sa tubig? Sa Pag-cleaning, di pagbibinyag. ba? Pag pampapaligo. We use water to clean ourselves. Siguro yun, parang means of cleaning yung mga dumi ng tao. Parang a symbol of cleaning. Ano yung marumi sa tao? Yung mga libag. Kasalanan. Yung kasalanan niya. Original. Salanan siguro. Symbolic. Original sin man yan sa baptism natin yung tinatanggap. Oo. Hindi Yun nyo naman ba ang baptism. napapansin nyo ba sa mga simbahan, yung lugar kung saan binibinyagan yung mga bata, mas malalim yung flooring. Sa ibang simbahan, pero sa mga iba, hindi na. Hindi, pero sa mga simbahan niya, karamihan, meron doon sa lugar lang kung saan nagbibinyagan, mababa yung flooring niya kaysa doon sa sa talagang level ng simbahan. May ibig sabihin yan eh. Excuse me. Mayroon Ang ba sabi ng bang baptism simbahan na dito, gano'n? symbol of death and resurrection daw yan. Yung immersion symbolizes the believer's participation in the death and resurrection of Jesus Christ. Doon sa Yo. Romans 6:3-4, sabi doon, being buried with Him by baptism into death. So signifies that death to the old self, yung old natin na sarili, and the emergence of a new person in Christ. So yung death to old self. Yan. Meron, Brother Tunying, meron bang na simbahan na ngayon na gano'n? So Kasi halimbawa, naanuhan ko kasi ng mga simbahan dito sa paligid eh. Sa harapan lang naman nagbibinyag eh. Yung aming bagong simbahan dito, ngayon, kailan lang yon. Pero gano'n ang ginawa ng mga pare. Ano? Brother, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? dito sa AI. Sa magisterium. Ano yung ginagamit mong AI? Meta? Hindi. Si Meta, Facebook yan eh. Si magisterium.com. Magisterium? Oo. Pwede kong gusto Okay. basahin ko yung notes sa Bible ko. Take it away. Yung sa baptize you, John's baptism differed from sacramental baptism, which confers forgiveness and the generating grace of justifying faith. Acts 2:38. His was a visible token of repentance and a preparation for the Messiah. With water, John administered a baptism by water alone as a sign of purification. But as was shown in Noah's days, water alone cannot cleanse the soul. The sinfulness of man's heart remained unchanged even after the flood, Genesis 6:5 and 8:21. Only the sacrament of baptism infuses the Holy Spirit in John 3:5 and marks one's adoption into God's family. CCC 1265. With fire, a symbol of God and his purifying judgment, is also found in Deuteronomy 4:24 and Sirach 2:5, CCC 696. Purifying in fire. Yun. So yung tubig kasi, ano lang, no? Hindi pa Mm. nawawawa ano yung kasalanan pala nun. Oo.
physical lang clinic. Hindi, tsaka ang turo sa atin yung baptism para lang maalis yung yung original sin, di ba? Pero yung concupiscence, andyan pa rin. Yung Tapos- baptism natin, yung sacrament of baptism, para matanggal yung original sin. Original. Diba? Correct. Mm. At saka doon na magiging member ka na ng Body of Catholic Christ. Church at bibigyan ka nga ng pangalan. Kaya nga Mm. tinatanong ang pangalan, di ba? You will be a child of God. Oo. At saka kailangan ang pangalan mo Christian name. Ayan, si Christian, oh. O bakit ngayon pinapayagan na kung ano-anong pangalan? Meron na ngang pangalan na charger eh. Mayroon ba iba sabon? Cellphone. Oo, Ariel, iPhone. Kasi nga pinagduduktong yung mga pangalan ng mga tatay na nanay. Bakit ngayon bakit pinapayagan na ng Catholic Church ang ganyan? Dati hindi eh. Hindi, ngayon na-attack sila. Ina-advise din kung anong appropriate na names eh. Yung mga hindi siguro na advised na properly, yun ang naibigay na pangalan. Wala nang contradiction. Baka mamaya, Siguro. iba, Lucifer ang mga pangalan, ano? Mm. Ano pa? Ito lang? Okay na to? Tatlo lang? Okay na. Maiksi naman yung reading. Wala na? Holy Trinity. Baptism kasi, dito sa reading, andun yung Holy Trinity eh. Pati yung Father nagsalita eh. Diba? Tama. The Father. Pero wala si andyan si Jesus. O siya yung tapos nabuksan yung langit. Yung Holy Trinity. At saka hindi ba natatandaan nyo, meron sa gospel na ayaw ni Pablo ba yun? Ayaw ni Juan Bautista na anuhan siya, bautismuhan siya. Pinilit lang ni Jesus na hindi, kailangan bautismuhan mo ako. Yes, tama. Merong ganun sa gospel, di ba? O, sa isang evangelist. Yun nga, bakit nga ba ganun? Bakit ayaw ni San Juan na bautismuhan siya? Kasi di ba Although parang alam na niya ang katauhan ni Kristo na siya ay Diyos. oo So nga, he's unworthy. oo nga. Hindi siya worthy na magbaptize ng someone who is holier than him. Kaya nga hindi niya tinitingnan sarili na qualified na mag-antay ng sandals ng strings ng sandals. Ayun nga, bakit niya pinilit ni Jesus? Ano ang katuwiran ni Jesus? Bakit siya kailangan bautismohan pa Para din? maging modelo natin. No, model. Yes. Wala Example, si Jesus. to be an example for Paano us. tayo magpabaptize din katulad Mm. ni Jesus? Okay. So yung tubig. Tayo naman talaga, lahat tayo dapat bautismuhan talaga. Oo, kasi mayroon tayong original sin. Kaya dapat Oo. ma-cleanse tayo doon. Nanuwan tayo, di ba? Nabaptismo naman tayo. Tapos ano ba ba confirmation? Tinuli Ang pa. confirmation. Ay, di ba pala? Confirmation. At ito niyan, sinampal ka ba? Ng pare? Ay, ng obispo? Sinampal sa puwet? Hindi, sa pisngi. Hindi ko matanda kasi nung ako'y kumpilan bata, bagong panganak lang ako eh. Bakit may sampalan? Para Ewan maramdaman ko. tayo sakit. Ano yung rason nun? Hindi ko nga alam, kaya nga, kasi 12 years old ako noon eh. Ay, 12 ba o 8? Kasi Elementary. kasalanan ka na agad kaya sinampal.
Elementary pa lang ako eh. Sabi ng obispo, hindi naman malakas actually, ginano, no? Oo. Ginampi Ganyan lang. yung palad niya sa pisngi ko, ginanon. Talagang hindi ko makalimutan yun. Baby ka pa nun ah. Pero usually, di ba, ang nagkukumpil, bishop noon? Bishop. 10 or 12, ganon. Bishop Kaya yung lang. kaya yung ninong ko sa confirmation, pinainom niya ako ng maliit na coke. Pagkatapos, Malakas. Baka nakita ka niya na nangungupit Na? noon. Kaya kasi kita kong, Yun, isa pa yun. Bakit sinasampal? baka bully ka noon. actually, hindi na, yung nga sabi, actually yung palad niya, ginanito sa yung pisngi kong ginanon. Hindi naman actually sampal na pero idinamping ganon. Pero pagdamping ganon, parang sampal eh. Hindi Baka naman yung, mabigat ng kamay nung kwan. Nung hindi naman nagkumpil sa'yo. pinaganon, hindi na. Pero ano bang ngayon ng ano bang tawag ito, yung ngayon ng Practice? yung confirmation, ano ba ginagawa nila ngayon? Na ba kayo? Ako, nag-attend ako ng mga anak ko. Usually sa kwan na nila eh. Pag second year yata o third year, high school. Sa high school na. 12 years old. 12 years. 12 years pataas, gano'n. Mm. Ngayon, 12 years ang bago Reference? confirmation eh. 12 years, ang parang minimum Langis ba yung nilalagay? Quiz o tubig? Holy water? Anointing. Usually oil. Di ba? Sa Ano yung kumpil? For anointing. Sa kumpil, oil yung nilalagay? Mm. May ang sumunod na merong isang obispo ba rin ba o pare? Parang Tapos kasampalin. ginanon niya ng parang malamig na yung bulak. Pero yung Ano yung mga pare siguro, senior na yun, authorized by the bishop. Yun lang nagre-record sa kaisipan ko sa nangyari ng confirmation. Tsaka sinusubuan ng asin. Sinusubo ng asin. May mga Oo. Si tama yan Baka bago. Hindi ba? Noon, di sinusubuan nila asin. Bakit? Kasi preservative ang asin, di ba? Pagkaroon gano'n. Yun nga, hindi ko alam. May basta gano'n ang tradisyon ng araw eh. Ang alat nun. salt and light ka. Okay, wala na. Punta na tayo sa ating first reading. Sino? Okay, Ako? na natin. Ako yata. Okay, ang magbabasa ng ating first reading ay Brother Hector. Take it away. Pagbasa mula sa sulat ng aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang. Ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Ilaw na andap-andap hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob. Hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, punta tayo ngayon sa katanungan. Brother Jerome, sa verse 1. Ano ang ipinahayag ni Propeta Isaiah na sinabi ni Yahweh sa mga nakikinig? Ang sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Sino tinutukoy dito, Brother Saints? Sino ba nagsasalita dito? Isaiah. Isaiah. Thus says the Lord. Di ba si Jesus ang tinutukoy yan dahil siya naman yung sa gospel, ganun, di ba? Siya yung pinili. O, prophecy ito prophecy. So, describe si Jesus. Yung panahon Ultimately, na yun, si Jesus ang nadi-describe. yung panahon nila Isaiah, sinabi lang yan ni Isaiah. Yun ang pinasasabi sa kanya ni Yahweh. Pero hindi pa tukoy sino yan. Hindi pa? Si Mesias yan. Di ba Oo. si Jesus? Kaya di ba, Sino tinutukoy dito, Brother Tunying? sabi yun, narito ang lingkod ko, aking hirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Babalik tayo sa gospel. Sino ba yung kinalulugdan doon? Konektado na nga Oo nga, tama ka doon. Pero sa panahon nila Isaiah, nung sila pa ay na inaalipan pa sa Babylonia, sinabi ni Isaiah yan. So wala pang pinapangalanan. Ngayon, alam na natin si Jesus siya kasi nangyari na nga Pero nung panahon nila, alam ba nila yan kung sino? Di pa. Hindi nga. Kaya nga yung mga mensahe ni Isaiah nagtataglay ng pangako at pag-asa pa lang, ganon, sa mga tao. Yes. Pero ang beneficiary nito yung mga nasa exile na Israelites para parang i-comfort sila. Para palakasin ang kanilang loob. Tama. Diba? Ano na yun? Okay. So, sa ano tayo? Sa Brother Tunying, sa verse 2. Sakto sa ito Ang lingkod ng hinirang ni Yahweh na lubos niyang kinalulugdan na sa kanya ibinuhos ang espiritu, paano niya ipapairal ang katarungan? Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi nagtaas ng kanyang tinig. Hindi makipagtalo bro Nagtatanong lang Nagtatanong lang. Mahinahon siya, hindi siya nagagalit. Brother Christian, are you there? Sa verse 3. Dito naman sa talatay 3, anong gagawin niya sa marupok na tambo at ilaw na andap-andap? Ang marupok na tamboy hindi bababaliin. Ilaw na aantap-antap di na ipapatayin. At ang katarungan ang pailalin. Okay. Brother Tunying. Naunan ka ngayon. Kasi yung tambo, yan ay kawayan na manipis, madali yan mabasag. Kaya ganun pa man, hindi niya yan babaliin. Ganun siya kabait Ganun din naman yung ilaw at kahit na mamatay na yung ilaw, hindi niya pababayaan niyang mamatay. Kumbaga sa kwan,
yung mga nasa laylayan, mga may hirap, mga may sakit, hindi niya rin pababayaan yan. Na basta-basta na lang sila hindi makatanggap ng katarungan. Normally kasi, ang mga may hirap, yung maliliit, yung mahihina, yan lang hindi nakakatanggap ng katarungan. Gaya ngayon, ano nangyari ngayon? Yung mga mahihirap natin, mga nasa laylayan, nakatanggap ba ng katarungan yung mga pinagpapatay dyan ng mga adik-adik? So itong marupok na tambo, ibig sabihin ng mga mahihirap. O, mahina kasi yung tambo eh. Kawayan niya na manipis eh. Kaya malambot yan eh. Parang tao. Tama, mga vulnerable. Vulnerable. Brother Tunying, matanong ko lang, kapag halimbawa yung ilaw sa kwarto mo, aandap-andap, hindi mo siya papatayin? Mamamatay ng kusa yan eh. Kahit hindi mo napatayin, mamamatay na yan. Yung kanlalo na yun. Patay sindi yun eh, patay sindi. Oo nga. Pero normally, yung sinasabi lang ilaw rito, wala pa namang kuryente nun, di ba? Kaya mga kandila lang yan, mga sulo. Kandila. Kaya actually, May power fluctuation, ibig sabihin yan. Pag andap-andap na yung kandila mo, mamamatay na yan. Pero dahil sa napakabait ng sinugo na yan, hindi yan pababayaang mamatay yan. Salamat. So, Brother Christian, sa verse 4. Tama ba? Hindi, katatapos niya lang eh. Si Brother Hector po. Kasi siya nagbasa. Sa verse 4, ano pang katangian ng taglay ng nahirang na lingkod at sa anong dahilan bakit dapat taglay niya ang mga ito? Hindi siya mawawala ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Thank you, bro. Paliwanag ulit. May tanong? Brother Jerome, ano ibig sabihin yan? Yung Bakit Diyos, yan nga, hinirang nga yan. Bakit siya mawawala ng pag-asa? Hindi talaga mawawala ng pag-asa yan. hindi nga di ba nagkatawang tao nga siya? Sino? Siya, yung hinirang. Wala pa nga, hindi pa nangyayari yun eh. Kung sino man niyang hinirang na yan, yung kalugod-lugod sa kanya, ay hindi raw yan mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi matitigas ang ulo, di ba? Matitigas ang ulo ng mga Hudyo noon. Nila matatalino, silang matatalino. Silang marurunong. Kaya sabi nga niya doon sa una, hindi siya makipagtalo, di ba? Ganun na nga siguro kasi nga matitigas ang ulo. So, pangapasaway. Kaya ganun man yung mga paghaharian niya, hindi pa rin siya mawawala ng pag-asa. Pagpapatuloy niya rin yung paghahariin niya pa rin yung katarungan sa daigdig. At sa lahat ng bansa, malayo man, di ba? Na nananabik sa kanyang mga turo. Kung tayo, pag halimbawa, yung grupo natin, may lahat pasaway, masisiraan siguro tayo ng loob. Di ba? Tama ka. Halimbawa, yung ikaw, medyo sa household mo, kamo, medyo naglalaki. Puro pasaway eh. Alam mo ang sabi sa akin? Hindi kailangan 50% lang. Ang pananampalataya, kailangan medya-medya lang.
Ang bata ka. So, buti doon bro, hindi ka nawawalan ng pag-asa doon, di ba? O nagsisira ng loob, laban lang, ano? Katarungan. Ay, talaga, kailangan pag nawalan ako ng loob, baka gusto ko na nga mag-resign eh. Di parang hinirang ka rin talaga bro. Isa ka sa hinirang na. Oh, yan. Kasi nakakahiya naman sa inyo kung bigla akong aalis na dahil nga sa mga pasaway itong aking mga kasama ritong mga astig. Astig-astigan lang eh. So next, Brother Christian. Dapat si Brother Christian kanina eh. Si Brother. Sa verse 6, sino ang tumawag sa lingkod at ano ang ibinigay sa kanya para saan gagamitin? Ano pa ang sinabi ni Yahweh tungkol sa lingkod? Ito yung karugtong di siya mawawalan na di siya mawawalan ng pag-asa di masisira ng loob. Paghari-harihin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong mananabik at maghihintay na kanilang mga turo. Verse 6. Sunod. Akong Panginoon, tumawag sa inyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairanin ang katarungan sa daigdig. Yun. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pagkikipagtipan ng sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag. Salamat. Talaga. Okay na. Okay na. Ganito lang. Salamat. Hirap sa'yo. Walang verse number yung sa'yo eh. Okay. So, sa verse 7. Brother Jerome. Hindi mo na ako tinawag. Ikaw na. Brother, ikaw kasi eh. Brother, ikaw. Puro ka kay Charles lahat eh. Ikaw naman kasi taga-tanong. Dapat ako eh. Ikaw laging nagtatanong eh. Kaya minsan nilalagpasan na kita. Okay, so sa verse 7, Brother Nying, sino ang tumawag sa lingkod at ano ang ibinigay sa kanya para saan gagamitin? Ano pang sinabi ni Yahweh tungkol sa lingkod na gagawin niya? Sabi ni Yahweh, ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Yun. So, parang baptism na. Sino ba ang gumawa noon, bro? Di ba si Jesus? Nito na, nung dumating na si Jesus, siya na ngayon ang mga nagpasalita ng mga pipe, mga bingin. Siya lang ang may kakayanan gumawa noon. Oo. Pero sa mga apostoles may ba? Ay, si Pedro meron Meron. Nakapagpagaling din sila, nakabumuhay din sila ng patay. Okay, so ano naman? Teka muna, Brother Jerome, may tanong ako sa iyo. Hindi ako. Bakit? Brother Saints. Sige, ang tanong ko ganito, bakit? Teka muna, meron lang ako problema. Bakit hindi pinabasa yung verse 5? Para basahin mo. Basa. Pakibasa mo lang. Ako talaga nagtataka sa ganyan. Bakit merong mga talata na hindi pinapabasa? Di basahin mo. Wala naman. Ano ba sinasabi dito? Sabi, ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi
sa kanyang lingkod. O bakit? Okay naman yan. Bakit tayo ipabasa? Bakit okay siya? Ang Diyos ay- Kasi Pakitanong mo nga. Pakitanong mo nga sa AI mo. kasagutan kasi ng lahat yun eh. mahirap na talaga. Sinabi niya na dito na ang Diyos na si Yahweh, ang lumikha ng kalangitan. Oh. Totoo naman di ba? Kaya nga, Sa Genesis, di ba? Totoo niyan, ganyan. Siya naman ang gumawa ng lahat-lahat. o kaya nga hindi sinama para hindi masagot yung mga katanungan sana na una. Hindi mo na masagot. Ewan. Nakapokus sa baptism. Brother Jerome, ano na tayo? May salitang kinalulugtan dito Nakasulat na Sulat na ba? Ayan, Espiritu Santo. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Ganito lang. Walang santo, hindi to santo. Walang santo. Bad ba to o good? Kaya galing to eh. So Holy Spirit yan. Katarungan. Para sa katarungan. Bakit hindi nasulat ang katarungan sa una kanina? Meron ba raw? Meron ba sa gospel katarungan? Meron? Anong verse? Wala. Verse 1. Verse wala, yun naman. Verse 15 tayo nagsimula. Sige lang, lagay lang natin. Kasi kung nabaptize ka, maging makatarungan ka na. Parang ganun. Fruit of the Holy Spirit. Nasa verse 1 Pagpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi, sa gospel daw, nasan yung katarungan? Sa gospel ba? Sorry. Ito, meron. Kinoconnect daw natin kasi sa gospel. Pero, ayan ang gusto niya, katarungan. Yan yung parang key point niyan sa first reading. Ikaw ba dyan, Kuis? Anong keyword mo? Nandito, pero din-describe dito si Jesus kasi alam na natin. So Holy Spirit, Holy Trinity pa rin to para sa atin. Although wala pang Holy Trinity noon kasi hindi pa nila kilala si Jesus. Pero since tayo nagbabasa ngayon, andito na tayo, si Jesus na to, sabi ni Brother Saints. So andyan na yung Holy Spirit, tapos si Yahweh, the Father. Andyan ang Holy Trinity. Correct ba yan? Tama ba yan? Bukod sa Holy Spirit. Brother Christian? May nang sinulat mo? Wait, kapi-kapi ka pa. Ayos na yan. Okay na? Makataps na tayo. Sabi mo, okay na eh. So, ako na po mas babasa. Tama ba? Second reading.
Okay na tayo? Second reading na? Apo, Wala nang tanong? Opo, sabi ni Brother Tony, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sino ba magbabasa? Ako nga, binabasa ko na nga eh. Tama ba? Apostol ba yun? Acts? Gawa nga. Gawa. Pagbasa Ang mga mula gawa. sa mga gawa ng mga apostol. Okay? And tapos 34 to 38. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya pinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya'y pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan. Nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayun, nalulugod na basa ko. Binanggit na dito si Jesus. Yan. Kaya nga, diyan sa binasa natin, diyan na pinangalanan kung sino yung hinihirang at kalugod-lugod sa kay Yahweh. Nung naganap na diyan sa gawa. O kasi sabi nga dito sa yung ang gawa ng mga apostol, ang kanilang pagpapatuto sa mabuting balita sa buong Judea, Samaria tungkol sa Panginoong Yesus. Yan ang sabi dito. So punta na tayo, Brother Christian, verse 34, 35. Dalawa. Bakit? Sino ba si Cornelio? Sino Cornelio? Kapitan. Romano. He was the first Roman Catholic, Cornelius. O, bigyan mo nga kami ng background niya, Brother Saints. Hector. Bakit dumating tayo sa punto na nag-sermon si Pedro dito sa bahay ni Cornelio? Ang alam ko si Cornelius ay nag-welcome sa kanila, di ba? Dahil Roman siya centurion siya. Tapos actually si Peter yata noon, di ba? Ang pagkakaalam ko is Peter was magbaba sa isang pinakita ni Lord yung mga pagkain, parang gano'n, na pwede lang kainin at halo-halo na mga kwan na may mga bawal doon na pagkain na nabanggit sa Old Testament. Pero ang sagot ni Peter, certainly not, sir. Lord, sabi nga ng certainly not, na hindi pwedeng kakainin yung mga bawal. Pero ang sinabi ni Lord, what God has made, kung ano ang binibigay ni Lord, walang dapat magsabi na hindi ito dapat kainin, impure, parang gano'n. So parang in a way, pinapahiwatig na mag-welcome siya ng mga pagans tulad ni Cornelius, who was a Roman.
Ganon. And Cornelius was siyang unang binaptize as Roman Catholic dahil he was a Roman officer and also na inaccept niya ang faith na binibigay ng mga apostles noon. So, yun ang pagkakaalam ko kay Cornelius. Wala, mga- Ka ba, Brother Tony? Okay, pwede na rin. Okay. So, tanong na. Brother He was a Christian, centurion yun. verse 34 and 35, verses pala, 34 and 35. Sino ang nagsalita sa mga tao at ano ang kanyang sinabi tungkol sa Diyos? Ito po noong mga araw na yun, nagsalita si Pedro. Ngayon ko ang lubusan na tanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino man may takot sa kanya ang gumagawa ng matuwid kahit saan bansa. Salamat, Brother Christian. Yan, Tanong yan. Wala, Ang walang tanong tanong. din, ako, ang bakit ang sabi ni Pedro, ngayon ko lang natanto ang ibig sabihin? Ano ba yung hindi niya natanto nung una? Kay Cornelio? Yes. Sabi niya, ngayon ko lang na lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Bakit niya nasabi yun? Siguro ang- Jews sige. si Cornelio, di ba? Kasi siguro ang pagkakaalam niya ay ang faith na pinapamahagi nila ay para lang sa mga Jews. Pero para sa lahat ng tao, including the Gentiles, na naniniwala kay Kristo. So, yun ang naliwanagan niya na ang Holy Spirit is open to all. Yun. Hindi nagtatangi ng ibang uri, ng isang uri ng tao. Tama. Tsaka ang sabi mo nga kanina, di ba, ang utos sa kanya, kainin nyo, kahit na ano dyan sa mga Oo. nahuli ninyong isda. Ay sabi ni Pedro, hindi pwede. Merong bawal dyan di ba? Yeah. Pero sabi ng anghel ba yun o kung Diyos, wala lahat ng pagkain, nilinis siya ng Diyos siya, kaya pwede nang kainin. Yun lang hindi maintindihan ni Pedro. Kaya Oo. dito sa verse 34, diyan niya sinabi, ngayon ko lang napagtanto. Kahit si Felix Yeah. Manalo, hindi niya rin maintindihan kasi bawal pa rin sa kanila yung dinuguan. Old Testament pa rin siya. Okay, Brother Het, verse 36. Kanino ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita at anong kanyang ipinahayag? Sino? Ako, Brother Rector. ibinigay ng Diyos ang kaniyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Thank you, bro. So, total si Brother Jerome naman na nagbasa, kay ano na lang, baka sabihin niya, hindi ko na naman siya tinawag. Brother Tony, verse 37 and 38. Last question. Ano ang mga pangyayaring naganap sa buong lupain ng Jerusalem, Judea at Samaria pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe ng bautismo sa Galilea? Ako ba tinatanong mo? Yes. Sigurado ka? Yes. Baka napipilitan ka lang. Ikaw na nga rin. Ikaw na kayo din. Si Brother Jerome naman na nagbasa kaya siya na lang ang walang parte. Okay. Alam ninyo, sabi ni Pa. Pedro, Ang tungkol, ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret
ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Ano yung binabanggit na kapangyarihan dito? Yung pagpapagaling ng mga may sakit ng mga bulag, pipe at saka mga utal at pilay at nagpapalayas ng mga demonyo. Kasama ba yung fire doon? Parang fire din ba yun? Kasi Yun yung kapangyarihan niya. cleanse niya rin kasi, di ba? So, kapangyarihan, fire din. Kaya dito sa mga talatang ito, dito pinatutunayan ni Pedro na si Jesus ang sinasabing hiniran doon sa first reading. So, magkikiword na tayo. Dito sa ano, sabi dito, yung si Jesus, kumbaga ordinaryong tao lang lumabas, di ba? Kasi kailangan siyang pinuspos ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. So, ibig sabihin doon lang siya, ano, gano'n? Oo naman. Kasi nga, bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao, kailangan niya pa rin yung Espiritu Santo na nagbibigay ng kapangyarihan. Kagaya natin, kung wala sa atin ang Espiritu, magagawa ba natin mag-LCSC? O mag-LBS? Oo. Makakapag-CLS pa ba tayo? Oo. So, Makakapag-LBS ba tayo kung wala dito ang Espiritu Santo? so, Hindi. Oh. Hindi nga. end of questioning. So, anong keyword? So, Keywords. tayo sa ano, keywords para makagawa ng Kinalulog na. Himlay. Puspos ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin? Filled. Yeah, filled with the Holy Spirit. Si Jesus, puspos ng Espiritu Santo. Puspos. Puspos. Oh, puspos. So tayo, hindi tayo puspos. Ano, kulang pa tayo. Si Jesus lang yung puspos. Siguro tayo 10% lang. Dito nga sa atin, dito nga sa Katoliko, wala namang tinuturo sa atin na magbautismo ng Espiritu, di ba? Meron ba? Wala namang I ganyan baptize you in the katuruan. name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Di ba? So, Pag in cases of emergency, pwede tayo mag-baptize ng mga bagong silang pag emergency na Hindi, yung ginagawa natin, baptism in the Spirit. Baptism in the Spirit. Sabi ko yung Oo. sacramental baptism yung sinasabi ko. yun ang kompleto. Kasi, andun yung Trinity. Kung Holy Spirit lang, pwede ba yun? Wala si Jesus na kasi God. Hindi ba pag sa CLS natin nagbabautismo tayo? Sa talk number 5 ba yun? Talk number 6? So, Holy Spirit lang yun. Walang Pero hindi ko yun, sacramental baptism. Hindi. Kaya nga, hindi nga. Bakit? Hindi nga, kaya nga, hindi naman sakramento yan. Galing Pero sa- bakit natin ginagawa sa charismatic, ginagawa yan ng mga Katoliko? Hindi naman yan sakramento. Kinopya lang yata yun sa mga
na Pentecostal. Yun. Pentecostal. Pero Pero walang- parang ang alam ko para i-emphasize yung gifts ng Holy Spirit na kukuha natin sa baptism of the Holy Spirit, di ba? Yung mga, Oo nga, yun. yan nga ang dahilan bakit tayo nagbabautismo ng Spirit para makuha natin yung gift. Oo, Pero ibang gifts. hindi katuruan yan ng Katoliko. Walang ganung turo sa ating Wala sa katikisim. sa catechism natin, walang ganun. Pero walang kibo dyan, silent dyan ang Katoliko sa ginagawa nating mga charismatic group. Wala naman, hindi naman nag-oppose ang Catholic. Wala namang masabi Oo sila nga. dun. Yung mga exorcist lang. Kasi hindi rin natin pwedeng ilimit ang ang galaw ng Espiritu eh. Di ba? Kasi nakikita natin gumagalaw din ang Holy Spirit sa kanila eh, yung mga ibang Christian denomination eh. So, hindi natin mapipigilan kung anong action ng Holy Spirit. Kaya nga maraming pare sa Katoliko, hindi nga naniniwala dyan mga speaking in tongues na yun. Exorcist yun, mga exorcist. Hindi naman parang lang sila, nagwa-warn lang kasi may mga iba na gibberish. Dapat talaga, pag nagtatangs ka, yung lingwahe talaga ng ibang bansa. Hindi yung bla 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 gibberish na lingwahe Yun nga. talaga. Meron talaga mag-interpret. Parang ganun ang sinasabi ng mga exorcist ba yun? Pero itinuturo natin yan sa ating CLS. Hindi ba sino yung nakita ko sa YouTube, yung isang pare ng Divine Mercy? Si Father Chris Aylar. O yata sinabi na, niya naman yung Ukraine ba yun? Tsaka isang Oo. Amerikano, nag-usap sila. Yes. Yan, di marunong mag-English Mm. yung Ukraine. di alam yung Ukrainian at yung nagsasalita language siya. niya. Pero nagkaintindihan sila, Ayun. which is a form of a miracle na gumalaw ang Holy Spirit. Ganun. So pare yun, Catholic Christian, Divine Mercy na pare. Yun ang siguro yung sinasabi niyang tamang speaking of tongues na ibang lingwahe na para talaga yung kina Pedro, di ba, na mga narinig nila yung kanilang lingwahe. Oo. Sina Pedro na ibang lingwahe. Oh. Yung baba, ibang lingwahe ba yun? Hindi, ako naniniwala ako kapag ka sa worshiping, pwede kang mag-tongues. Pero yung mag-prophesy ka, Isa ka lang siguro, pwede yun. Pero kung marami kayo, sa worshiping, pwede kang mag-tongues. Kahit na sabi mo, Espiritu Santo nakakaintindi nun. Pero yung magsasalita ka, mag-prophesy ka, mangangaral ka, tongues, mahirap yun. Meron gift of interpretation of tongues dapat na andun Mm. Dapat Tama. para mai-prophesy mo yung mensahe ng mga tongues na ito sinasabi ni Lord ganyan. Ayun ang sinasabi. Dapat may mag-interpret. Kung wala nang interpret, baka ibang salita na yun, hindi ibang spirito yung mga. Oo nga. Kaya nga may warning dyan si San Pablo, di ba? Tungkol sa pag-speaking in tongues. Sabi niya kung walang mag-i-interpret niyan, huwag niyong gamitin yan. Baka demonyo na yung nagsasalita. Sabihin mo sa MFC. Pag sabihin mo LCLC. Anyway, sa CLS. Ano ba? Yung keywords? Gusto ng Espiritu Santo. Pala hindi natin binigyan ng doon sa gospel. May binyag yung bautismo, di ba? Kahit dito may salitang binyag. Bautismo? Binyag, bakit wala hindi natin nasabi sa gospel? Ayun nakalagay tubig, bautismo. Pero ba? Binyag. Naka-parenthesis ng nilagay
tubig. Hindi naman yung kapangyarihan, Espiritu Santo, binyag. Jesus, ang piniling, ano yan? Hinirang. Meron diyang hinirang, hindi ba? Doon sa gospel, meron salitang hinirang. Hirang. Yung Okay. kinalungkutan ko, Sa Jesus na. Ilagay nyo na Jesus. The word. Kasi siya ang hinirang. Yesu Kristo na siyang Panginoon ng lahat. Ay, hinirang, tama. Okay, gawa na tayo ng hibla. Hiblais. Oh, Brother Christian. Christian. Calling Brother Christian. Tahimik ka lang dyan, ha? Kasi gumagawa kami. Ito yung ano natin, sponsorya sa Poon, pinupuri tao na aking buhay na taglay. Hallelujah verse, nagsalita Oh, ang bless. Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Sa English, oh, bless the Lord, my soul. Sige, magkape ka muna dyan, brother. Boys. Alam ko, ginagawa mo na. di ba yan ang sinabi doon sa Transfiguration? Oh, kasi meron, nagsalita yung, nagbukas din yung ano eh, yung langit, di ba? Nagsalita. Ano. Oo. Transfiguration. Oh. Yeah. Yung nagsalita ba doon? This is my ano, beloved. Ito yung mga keywords ko sa kinalulugdan, spirito. So, ang ano dyan, si Jesus. Teka, sulat tayo ng hibla. Sulat nyo. Si Jesus ang hinirang na Misaya. May nagsulat na. Kaya, na kinalulugdan Ihanda. ng Diyos Ama. Sulat mo. Dahil sinulat. Si Jesus ang hinirang na Tama ba? Misaya na kinalulugdan ng Diyos Ama at binigyan ng Ihanda. kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Tama ba to, brother? Kuis, ihanda at puso o ihanda ang puso? Tama ba yan? Ihanda ang puso para kay Kristo. Magtiwala sa banal na Espiritu Santo at mamuhay sa pagmamahal ng Panginoon patungo sa kalwalhatian. Ba't capital pa? Ano ba, pakisulat dito, brother, Anying, may sinulat ko. Ato, paano ko isusulat dyan? Ay, hindi nyo ba matatype? Saan ko itatype? Sige Chat. na, dito ko na i-type diretso. Ano yung sa iyo? Kung sa akin ito, si Jesus ang hinirang na Misaya na kinalulugdan ng Diyos Ama.
na binigyan ng kapangyarihan dulot ng Espiritu Santo. Pakiulit po. Binigyan ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Anto. Yan ang aking hibla. Walang kukontra. Tahimik lang si Brother Saints. Susulat lang. Yung kay Brother Saints, pwede ko i-modify? Kaya ano to? Christian ata to. Kaya nga, ay, sorry. Wow, Brother Christian. Wala, sorry. Para siguro ihanda ang puso para sa pagtanggap kay Kristo, magtiwala sa banal na Espiritu Santo at mamuhay sa pag-ibig ng Panginoon patungo sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ko nakuha. Lahat. Kailangan Ihanda ang puso para sa pagtanggap kay Kristo sa Eucharist, magtiwala sa banal na Espiritu Santo at mamuhay sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi pagmamahal, pag-ibig ha. O, pag-ibig ng Panginoon patungo sa pwede rin siguro kanyang kaluwalhatian ng Panginoon, di ba? For the greater glory of God, ano? Parang gano'n. Okay na yan. Bro, mga kapatid, paalala lang. Ang ating liturgy ngayon ay baptism of the Lord. Bakit yan ang ating liturgy ay baptism of the Lord? Ito ay para patunayan na si Kristo nga ang hinirang na Misaya. Kaya siya binautismohan ni Juan Bautista. At yan na naman ay sinusugan naman yan ng Diyos Ama na nagsalita mula sa langit. Yan nga ang aking kinalulugdan. At naman, sa first reading, doon pa lang, kay Isaiah pa lang, meron na palang hinirang si Yahweh na Misaya. Walang iba kundi si Jesus na naganap na dito sa bagong tipan. Brother Jerome, meron din ako. Nasulat ko na nga, di ba? Hindi ba yan? Ano ba na nasulat? Tama ba yan? Ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Oh, Sa yeah, yan. pamamagitan ng binyag. Hindi. Ay, tama. Sa akin yan. Upang may sa buhay. Ano ba yung turo sa atin ni Brother Jude? Di ba yung namang pumupukaw sa atin, di ba? Yung mensahe. Actually, si Brother Jun, parang kinukuha na yung hibla mismo sa mga actual words ng Bible, kung ano yung mga critical words na pwedeng hugutin doon. Yan ang style niya. Malalim siyang magano. Pero actually, kunyari sa phrases na nasa Bible na mismo, pwede nang maging hibla yun sa kanya. Interpretation niya malalim. Okay. Umiri na. Ilan ba nagawa? Tatlo. O yung hindi gumawa, yun ang boboto. Itong sa'yo, Brother Tonying, anong action yan? Para dinidescribe mo lang si Jesus, Kasi yan naman ang gustong sabihin ng liturgy natin na si Jesus nga yung hinirang na yan. Kaya siya ang binautismohan. Paano mo mararamdaman yan? Okay, yan ang si Jesus, hinirang. Okay, ano ngayon? Kung si Jesus ang hinirang na ano?
tanggapin natin siya na talagang siya yung Jesucristong nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Diyan pinatutunayan, sa liturgy natin, pinatutunayan diyan ng mga readings natin na si Jesus talaga ang anak ng Diyos, kinalulugdan ni Yahweh, ng Ama sa langit. Kaya dapat siya yung ating sasambahin. Wala yun nang siguro, iba. sambahin natin siya. After Espiritu Oo. Santo. Kulang to. Worship Him. Parang ganun. Pwede ba yan, Brother Tonying? Sambahin Okay. siya. O, dugtungan natin dito Oo. upang siya ay sambuhin. Diba? Si Jesus ang hinirang ng Mesiyas na kinalulugdan ng Diyos Ama na binigyan ng kapangyarihan mula sa Espiritu upang sambahin. O kung period, sambahin natin siya. Kanina nga rin yun. Sabi, upang sambahin bilang Diyos anak. Mas maliwanag upang sambahin bilang Diyos anak. Instead of natin siya bilang Diyos anak, no? Bilang anak ng Diyos. Pwede. Sangayon ka ba dyan, Brother Hector? Oo, pwede rin. Pili na. Pili ka na. Ako, pass type ko yung number 1 eh. Okay. Dalawa na tayo. Oo, ikaw na lang. So, okay lang po ba? Ba yung color ah? Okay lang yan. Kahit na ibang color. Okay, picture na. Di pa tapos, ugot pa at hamon. Lagyan lang ng tanong. Question mark. Tapos gawin. Paano mo ihanda ang puso? Para kayo. Kumpisal ka. Hindi kami nakapag-kumpisal kanina. Paano mo ihanda ang iyong puso para tanggapin si Kristo? Mangumpisal ka. Magbago ka. Yun nga yan nga ang hugot diyan. Sabi mo kasi tanggapin natin si Kristo. Paano yung paghahanda ng puso para matanggap mo si Kristo? Paano ihanda? Pananalangin, sa pagsunod sa kanyang utos. Doon na tayo pupunta sa hamon. Natapos na yung Christmas, hindi pa tayo nakapaghanda. Perpetual Kaya nga, yan habang tayo may buhay. Hindi tayo naging perfecto. O nga naman hindi ba nga tayo ngayon ay nasa MFC na nga? Hindi ba dapat matagal na tayo na ihanda yung puso natin? Nakakasala pa rin tayo. Kaya dapat pa rin mangumpisal. Ay doon yun sa hamon. Anong gagawin mo?
Para laging nakahanda. Kasi kung hindi na tayo Tapos nag-struggle, hugot. ibig sabihin santo na tayo. Hindi pa tayo santo eh. Oh. Di ba Kaya okay nga lang? yun ang Di ba? Kasi yun naman ang ibla natin eh. Di ano, yan na ang hugot. So ang tanong kung ang hamon, di yun na, paano ihanda? So paano ba? Magpabautismo ka ulit. Kumain ng mala ay ano, nang hindi Magpabautismo sa born again. yung panalangin, ano ba yun? Magdasal araw-araw. Isa po, Works of mercy. isa puso ang pagdarasal. Isa puso tuloy. Corporal and spiritual works of mercy. Sandali. English, Tagalog. Ano ba? Hindi maintindihan ni Brother Tonyan yan, bro. Ano ba yung English? Ay, Paano ba corporal? hindi ko alam ang translation sa Tagalog eh. Ang corporal I-google works. natin. Gumawa ng mabuti. Mga umpisa, gumawa ng mabuti. Magdasal araw-araw. Anong dadasalin mo? Chaplet. Gumabuti ng mabuti sa kapwa o para may handa ang ating puso, di ba? May sinulat pa dito. Sandali. Kasi sabi nga eh, Isinuko ang ating sarili upang tanggapin at meron palang hugot pa to si Baka kompleto. Paano natin isinuko ang ating sarili upang tanggapin at pagsilbihan ang Panginoon ng buong puso. Yung mga Live the Word Challenge niya in National Bible Month of January. paano natin isinuko National ang Bible ating Month. LBS na to. Bible natin. National Bible Month. Tayo nga, hindi lang 2 month eh. All around. Ano ba ginagawa dito sa National Bible Month? Bible quiz. Sulat ko pa ba? Pagbasa ng Biblia. Ginagawa na natin sa LBS. parang yung word isinuko that is past tense. Dapat present tense, di ba? Paano natin isusuko? Yung isinuko kasi tapos na eh. Huwag mong isubo. Okay na ba yan? Magkumpisal. Nakapagkumpisal ako noong first Friday. Yes! Ako nung December kailan ba yun? 19 ba ano? Kasi, participate in the Jubilee year. Ayun, hope of Yun. Tama oh. yun. Mayroon na akong booklet ng Kainta eh. Kainta Jubilee. Paki Brother Jerome, paki-post mo nga dito yung 12 ba? 10? May mga shrines na approved ng kwan eh. Kunyari sa Antipolo, may mga churches na pwedeng... Yung mga ano ba? Dito sa amin, Yung- Oo. Yung mga dati, hindi na ba yung mga dati? Hindi na rin? Hindi na? Yung pinasyalan ng dating mga director, hindi na sila kasama? May mga ibang kasama doon. Pero may mga ibang recommended nila na pwede mag-stamp sa kwan mo, yung booklet mo eh. Dapat bumili muna tayo ng booklet, 50 pesos. Kasama ba yun sa indulgence? Hindi, bibigyan ka ng certificate na nagbisita ka. Certificate na nagbisita ka lang, ganon. Baka Pero yung, hindi ko masyado nabasa yung booklet eh. Kailangan meron kang communion, meron. Saan ka nakakuha ng booklet? Dito sa Kainta Church, nung bumisita ako, may kwan doon eh.
sila, nagtitinda at saka pa-picture-picture pa nga. Bakit dito sa ano wala? Ha? Wala dito sa St. Anthony. Bakit? Baka sa umaga lang. Gabi O kasi yun, ako- sabi ni Kwan, kompleto, may certificate pa nga. St. Peter Basilica sa Rome, punta kayo doon. Passport na kailangan. Hmm. Kailangan Vatican. passport. Tapos meron ka hindi naman kailangan ng visa doon, di ba? Hindi, no? Yung nang dito, Meron- NG lang, ano, ng Panginoon ng buong puso. Ay, hindi nga. Yan. Ayan. Pilgrim of Hope. Hope din yung ano natin sa MFC ba yun? Hope Abound. Ito ba, hindi mo pwedeng gawin ang corporal and spiritual works of mercy? Sige na nga, lagyan natin national chat, Bible chat. Ano bro? Yung corporal works, di ba kaya din natin gumawa ng spiritual works of mercy? Gawin ang corporal at spiritual works of mercy. Oh, yung chaplet, spiritual ba yan? Yung ginagawa pagdasal. Oh, prayer, rosary. Yung fasting, ano yan, no? Hmm. Spiritual. Friday, bukas. Dami na yan. Kaya ba natin yan? Sa dami. I-check natin isa-isa kung nagawa natin. No? Next. Ayun, no? Picture na. Sino magpipicture sa atin? Okay na po. Okay na ba? Hmm. Sino ang Kayong Picture. dalawa dyan, Kuya Tonying. Uy, Brad Tonying, picture taking. 1, 2, 3. Yan. Ano, ilalagay ko muna? O kukuha pa ako ng isa? Okay na? Isa pa? Sige, piliin mo kung alin maganda. Sandali. Hindi ko pa na-save. Ayan na. O, ayan na si Charles. Oh. Ay, si Christian. Okay na, go. Ikaw kukuha, Christian? Ayusin mo, ha? Okay. Okay na. Okay na. Okay. Oh, closing na, brother Astig. Tayo po, magtapos na. Okay? Okay. Closing na. Muli tayong humarap sa presensya ng Panginoon at tayo makapagpasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amang Diyos, kami po ay tuwang-tuwa na naman at nakatapos na naman po kami ng isang pag-aaral ng mabuting balita para sa linggong darating. Salamat at hindi kami iniwanan ng iyong Espiritu at kami ay nabigyan ng maraming kaalaman tungkol sa hinirang mong Diyos, Anak, sa pamagitan ng iyong Espiritu. Ama, muli marapat lang po kaming magpasalamat sapagkat kami ay napuspos na naman ng mga mabagandang turo sa pamagitan ng iyong mga salita. Nawa nga kami ay sumamba sa hinirang mong Misaya na walang iba kundi si Hesus Kristo. Na sa pamagitan niya, kami po ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan sapagkat pinawalang sala niya na kami sa pamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos para sa aming paglilinis ng aming mga kasalanan. Patuloy niyo po kaming puspusin ng Espiritu
sa aming paglalakbay, sa aming pananampalataya tungo sa iyong kaharian. At magpatuloy po kami na makagawa ng mabuti sa aming kapwa hanggang sa mga huling araw. At sa muli mong pagdating, makasama kami sa iyong kaharian sa langit. Ama, maraming salamat po. Maraming salamat na kami ay mga hinirang mo dito sa MFC na mga magbangaral, magdala ng mabuting balita sa aming mga kapwa. Lalo na po doon sa mga hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Patuloy niyo mo kaming gawin iyong mga kasangkapan at instrumento ng pagpapalaganap ng iyong kaharian. At sa tulong ng Espiritu Santo, magaganap po ang iyong mga panukala sa aming buhay at sa mga aming kapamilya, kamag-anakan at kasambahay. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang banal naming Diyos. Kaya nagpupuri kami ng walang hanggang sa kami ay may hininga. At ito po ay gagawin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo na naghaharing kasama ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. O hati sa iyo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparang ng unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Good night, brothers. Thank you. Sleep well. Bye. Ano? Yeah. Charles? Yung topic po next Sunday, second Sunday of Ordinary Time or sa Santo Niño? Sa atin, Santo Niño, Philippines. Check po yung para sa sa LBS sa Monday. Santo Niño, kasi yung sabi nga ng pare namin hanggang next Sunday yung Christmas dahil Santo Niño. Oh, Okay na? Santo Niño sa Philippines. Santo Niño. Bye-bye. Peace, Senyor. Good night, brothers.